Isang malaking pangyayari sa Amerika ngayon, ang kuwentong nagpabago sa pananaw ng mga estudyanteng Amerikano sa Pilipinas. May isang malaking kaganapan ngayon sa Estados Unidos. Sa Manhattan, New York, mayroong isang prestihiyosong pribadong high school kung saan ang matrikula lamang ay umaabot sa 60,000 bawat taon, nakatumbas ng mahigit 3.5 milyong piso. Noong nakaraang taglagas, 25 na estudyante mula sa paaralang ito ang nagkaroon ng field trip sa Pilipinas. Ngunit ang tunay na isyu ay sumabog pagkatapos nilang bumalik sa kanilang bansa. Isang video na in-upload ng mga estudyante sa social media ay umabot sa mahigit 2 milyong views at mabilis na kumalat sa buong Amerika. Ang reaksyon ng mga Amerikanong nakapanood ng video ay hindi biro. Ganito ba talaga sa Pilipinas? Itinuturing ba nating developing country ang sarili natin? Bakit hindi ito magawa ng Amerika? Maging ang mga magulang ay tumawag sa paaralan. Hinihiling na ang susunod na field trip ay sa Pilipinas din ganapin. Ayon sa isang gurong, may 20 taong karanasan na siyang nanguna sa grupo. Nakarating na ako sa 40 na bansa. Ngunit ito ang unang pagkakataon na nakita ko ang ganitong kalaking epekto sa mga estudyante. Ang Pilipinas ang una. Ano nga ba ang nangyari sa loob ng 5 araw at 4 na gabing iyon? Sa pamamagitan ng mga mata ng isang Amerikanong guro, narito ang isang malalim at nakakaantig na kuwento tungkol sa Pilipinas. Bago tayo magsimula, kung maaari mong i-like at i-subscribe, malaking tulong ito upang maipakilala ko pa ang mas maraming kwento tungkol sa Pilipinas. Ako si Michael Anderson, isang guro sa New York sa loob ng 20 taon na. Noong nakaraang taglagas, naranasan ko ang isang paglalakbay na hinding-hindi ko malilimutan. Ang aming destinasyon, Maynila, Pilipinas. Ang aming paaralan ay isa sa mga nangungunang pribadong paaralan sa Manhattan. Ang 25 manababaeng estudyanteng sumama sa biyahe ay karamihang anak ng mga pamilyang nasa itaas na antas ng lipunan sa Amerika, mga anak ng mga financier sa Wall Street, mga abogado mula sa malalaking law firm, at mga doktor. Isang taon bago ang biyahe, pinaghandaan na ito ng mga magulang. Sa aking 20 taong pagtuturo, nadala ko na ang mga estudyante sa mahigit 40 na bansa, mula sa malalaking lungsod sa Europa, mga cultural heritage site sa Timog Amerika, hanggang sa Japan at Australia. Halos lahat ng kilalang lugar ay naranasan na namin. Sa totoo lang, inakala ko na ang biyaheng ito sa Pilipinas ay magiging katulad lang ng dati. 11:00 na ng gabi nang dumating kami sa Ninoy Aquino International Airport. Pagbaba pa lang namin ng eroplano at pagpasok sa terminal, naramdaman ko agad ang unang sorpresa. Kahit hating gabi na, ang buong paliparan ay buhay na buhay at tila perpektong gumagana na para bang araw. Sa JFK Airport ng New York, kapag lumagpas ng 10:00 ng gabi, higit sa kalahati ng mga tindahan ay sarado na, dumidilim ang mga ilaw at kapansin-pansin ang pagkakaiba sa kalinisan. Ngunit sa NAIA, partikular sa Terminal 3, ibang-iba. Bawat information desk ay may mga empleyadong may malawak na ngiti. Ang pinakanagulat sa akin ay ang kanilang mga ekspresyon. Hindi mo mararamdaman ang pagod ng pagiging nasa night shift. Ang kanilang mga ngiti ay napakanatural na para bang matagal na nilang hinihintay ang pagdating ng mga bisita. Nang tumingin ako sa sahig, hindi ako makapaniwala sa nakita ko. Ang makintab na tiles ay kumikinang na parang salamin. Hindi ko maintindihan kung paano nananatiling ganito kalinis ang sahig ng isang paliparan na dinadaanan ng libu-libong tao araw-araw. Ang mga janitor ay palaging nagpupunas sa mga lugar na dinadaanan ng mga pasahero. Ang kanilang mga galaw ay sistematiko. Lalo akong humanga nang dumaan ako sa banyo. Nakita ko ang isang janitor na tumatango at bumabati
sa mga gumagamit sa pasukan ng banyo. Ito ay isang tanawin na imposibleng makita sa Amerika. Ang mga banyo sa mga paliparan ng New York ay madalas na may amoy, at kung maubos man ang tissue, maaring abutin ng ilang oras bago ito palitan. Habang naghihintay para sa immigration check, pinagmasdan ko ang mga ekspresyon ng aking mga estudyante. Lahat sila ay nanlalaki ang mga mata, palinga-linga sa paligid. Isang estudyante ang lumapit sa akin at nagtanong, "Bakit po napakalinis at tahimik ng airport?" Hindi ako makasagot agad at naisip ko na lang, siguro ganito talaga ang Pilipinas. Sa immigration counter, naranasan ko ang pangalawang sorpresa kahit na hindi inaasahan ang pagdating ng isang grupo ng mga dayuhang estudyante. Hindi nataranta ang mga staff ng airport. Sa halip agad silang nagtalaga ng isang empleyadong matatas mag-Ingles. Isinasaalang-alang niya ang edad ng mga estudyante, kaya't dahan-dahan at malinaw niyang ipinaliwanag ang lahat ng proseso. Ngunit sa NAIA, natapos ang lahat ng proseso sa loob lamang ng 15 minuto, papunta sa baggage claim. Isang malaking electronic screen ang nakakuha ng aming pansin. Ipinapakita nito sa real time ang lokasyon ng mga bagahe, kung aling flight, sa aling carousel, at kung ilang minuto pa bago dumating. Malinaw ang lahat. Sa JFK, ang paghahanap pa lang ng bagahe ay madalas inaabot ng 1 oras. Kadalasan, hindi mo alam kung saan lalabas ang bagahe mo at maghihintay ka lang ng walang katiyakan. Ngunit sa NAIA, sinundan namin ang mga direksyon at dumating ang mga bagahe sa eksaktong oras na nakasaad. Sa sandaling iyon, napagtanto ko, hindi lang ang airport ang mahusay, kundi ang buong sistema ng bansa ay kakaiba. Paglabas namin ng airport para maghintay ng bus, nagsimulang magbago ang ekspresyon ng mga estudyante. Nawala ang kaba ng pagdating sa isang dayuhang bansa at napalitan ito ng mga matang puno ng kuryosidad. Pagkalipas ng ilang minuto, sumakay kami sa bus. Malinis ito sa paraang nakakagulat at komportable ang mga upuan. Nang mapansin ng driver na kami ay mga dayuhan, magiliw siyang nagpaliwanag sa Ingles. Sinabi niya na aabutin ng halos 1 oras ang biyahe papuntang Makati at pinaalalahanan kaming magsuot ng seatbelt. Nang umandar na ang bus, bumungad sa amin ang tanawin sa labas. Kahit madaling araw, maliwanag ang kahabaan ng skyway. Ang mga ilaw sa kalsada ay nakahanay ng may perpektong agwat. Ang mga sasakyan ay maayos na dumadaloy, walang sumisingit o bumubusina. Ang gabi sa New York ay nagbibigay ng pakiramdam na madilim at mapanganib, ngunit dito, para kaming nasa ibang mundo. Pagpasok namin sa Makati City, nagsimula ng magbulungan ang mga estudyante. Iyon ay dahil sa mga convenience store sa labas. Kahit hating gabi na, maliwanag ang mga ilaw at may mga taong pumapasok at lumalabas. Sa New York, kapag lumagpas ng alas 11 ng gabi, mag-aatubili kang pumasok mag-isa sa isang convenience store dahil itinuturing itong mapanganib. Ngunit sa Makati, kahit 1:00 na ng madaling araw, may mga kabataang babae na naglalakad mag-isa sa kalye. Walang bahid ng takot o pagkabalisa. Naka-earphone sila, naglalakad ng payapa o lumalabas mula sa convenience store habang umiinom. Lahat ay tila napaka-natural. Isang estudyante ang dumikit ang mukha sa bintana at bumulong, "Imposibleng gawin yan sa Amerika." Tama siya. Sa New York, 2:00 ng madaling araw, hindi mo maiisip na maglakad ang isang babae ng mag-isa. Kailangan mong mag-taxi, may kasama, o manatili na lang sa loob. Ngunit sa Makati, ito ay bahagi ng pang-araw-araw na buhay. Nang papalapit na kami sa aming destinasyon, bumungad ang mga matatayog na gusali. Ang mga ilaw mula sa mga opisina at ang makukulay na neon lights ay kumikinang.
na para bang ang buong lungsod ay hindi natutulog. Ang tanawin mula sa tulay na tumatawid sa Pasig River ay nakamamangha. Ang hanay ng mga skyscraper sa magkabilang pampang at ang refleksyon ng mga ilaw sa tubig, ang tanawing iyon ay hindi nalalayo sa ganda ng Manhattan skyline at masasabi pang mas enggrande at moderno. Nakarating kami sa hotel bandang 2:00 na ng madaling araw, ngunit nakakagulat na buhay pa rin ang paligid. May mga 24 oras na restaurant na bukas at maliwanag at may mga tao pa sa convenience store na nagbabayad. Bagamat tinatawag ding city that never sleeps ang Manhattan, ito ay nasa ibang antas. Ang madaling araw sa Manhattan ay kailangan mong harapin ng may panganib, samantalang ang madaling araw sa Makati ay tila bukas para sa lahat. Habang nag-aasikaso ng check-in, naranasan ko ang huling sorpresa para sa gabing iyon. Isinaalang-alang ng staff sa front desk ang edad ng mga estudyante at inilagay kami sa isang palapag na tahimik. Detalyado rin niyang ipinaliwanag ang oras ng almusal kinabukasan at ang mga kalapit na pasilidad. Kahit 2:00 na ng madaling araw, wala siyang bakas ng pagod at binati kami ng isang tunay na malugod na pagtanggap. Sa elevator papunta sa aming mga kwarto, nagkatinginan ang mga estudyante kahit walang salita. Alam kong pareho ang aming iniisip. Galing lang kami sa airport papunta sa hotel. Isang biyahe na mahigit 1 oras lang. Ngunit pakiramdam namin ay nakarating na kami sa isang lugar na ganap na naiiba sa mundong alam namin. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Hindi ko maisip kung ano pang mga sorpresa ang ihahatid sa akin ng bansang ito sa mga susunod na araw. Ilang oras lang ang nakalipas. Dahil sa jet lag, ilang estudyante ang hindi makatulog at nagsimulang magbulungan sa pasilyo. Gutom na raw sila. Tiningnan ko ang aking relo, 6:00 pa lang ng umaga. Sa totoo lang, nag-alala ako. Sa anumang bansa, mahirap makahanap ng restaurant na bukas ng ganito kaaga. Kahit sa New York, kailangan mo pang maghanap ng mabuti para makakain ng masarap na almusal ng 6:00. Magsisimula pa lang ang almusal sa hotel ng 7:00. At hindi ko naman hahayaang maghintay ng 1 oras ang mga gutom na estudyante. Bumaba ako sa front desk at nagtanong kung may malapit na restaurant na bukas. Nakangiting sumagot ang staff. Siyempre po, sa kabilang kanto lang, may isang karinderya na 24 oras bukas. Sikat po ang kanilang silog. Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Dala ko ang 7 estudyante palabas ng hotel. Medyo malamig ang hangin ng umaga, ngunit gising na ang mga lansangan. May mga nagja-jogging, mga empleyadong nagmamadali papasok sa trabaho, at mga kabataang bumili ng kape sa convenience store. Ang lungsod ng Maynila ay nagsisimula ng gumalaw mula pa sa madaling araw. Pagbukas namin ng pinto ng karinderya, bumungad sa amin ang mainit na hangin at ang bango ng pagkain. May ilang customer na kumakain sa loob. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na tahimik na kumakain habang nagbabasa ng dyaryo, isang batang babae na nagtatrabaho sa kanyang laptop at 2 o 3 empleyado na mukhang galing sa night shift. Ang katotohanang may isang restaurant na bukas at natural na gumagana ng 6:00 ng umaga ay kahanga-hanga na nang makita namin ang menu. Nanlaki ang mga mata ko sa presyo. Isang order ng tapsilog ay nasa 100 piso lang. Kung ikukumpara sa presyo sa Amerika, ito ay sobrang mura. Sa Manhattan, ang isang almusal ay nagkakahalaga ng 15 hanggang 20 at iyon ay para lang sa isang tasa ng kape at isang sandwich. Ang may-ari, isang ale na kumuha ng aming order ay hindi man lang nabigla sa aming pagdating. Kahit hindi siya gaanong marunong mag-Ingles, sa pamamagitan ng mga senyas at mga larawan sa menu, mahusay siyang nakipag-usap sa amin
Nang sabihin naming hindi kumakain ng maanghang ang mga estudyante, sinabi niyang aayusin niya ito. Ang bilis din ng serbisyo. Wala pang 5 minuto matapos naming umorder, puno na ang aming mesa ng pagkain, tapsilog, longsilog, tosilog, at mainit na pandesal. Nag-atubili noong una ang mga estudyante sa mga pagkaing hindi pa nila nakikita sa buong buhay nila. Isang estudyante ang kumuha ng isang piraso ng tapa, kinagat ito, at biglang nagliwanag ang kanyang mga mata. Delicious, sabi niya ng paulit-ulit, at inubos agad ang isang plato. Sumunod na rin ang iba, at biglang naging masigla ang aming mesa nang magbayad ako. Lalo akong nagulat. Ang kabuuang bayarin para sa 7 katao na busog ay mahigit 500 piso lang, wala pang tansing. Sa Manhattan, ang almusal para sa 7 tao ay aabutin ng hindi bababa sa 150. Habang sinusuklian kami ng ale, sinabi niya, "Welcome! Balik kayo ha?" At tinanong kung nagustuhan ba ng mga estudyante ang pagkain. Inirekomenda pa niya ang iba pang putahe. Ang pagiging magiliw niya sa mga dayuhang biglang pumasok ng 6:00 ng umaga ay tunay na kahanga-hanga. Paglabas namin ng karinderya, sunod-sunod ang papuri ng mga estudyante. Masarap daw ang pagkain, mura ang presyo, at mababait ang mga tao. Napailing sila at sinabing mahirap makahanap sa Amerika ng lugar na mayroon ng 3 katangiang ito ng sabay-sabay. Pabalik sa hotel, dumaan kami sa isang convenience store dahil may mga estudyanteng gustong bumili ng merienda. Pagpasok namin, isa na namang mundo ang bumungad. Kahit madaling araw, ang tindahan ay organisado na parang isang department store at puno ang mga estante ng produkto. Ang mga convenience store sa New York ay karaniwang maliit at madilim at kakaunti ang mga paninda. Sa gabi, para maiwasan ang pagnanakaw, may mga bahagi pa na hinaharangan. Ngunit sa Maynila, ibang-iba. Ang mas nakakagulat ay ang mga serbisyong available dito. Hindi lang ito nagbebenta ng mga produkto. Maaari ka ring magpadala ng package, magbayad ng bills, at mag-transact sa bangko gamit ang ATM. Nagtingin-tingin ang mga estudyante at nang makita nila ang mga bote ng Royal True Orange, nagsigawan sila sa tuwa. Bawat isa ay bumili ng isa at kumuha pa ng litrato, sinasabing hindi pa sila nakakakita ng ganito karaming kakaibang bagay sa Amerika. Nang magbayad kami, ngumiti ang cashier at binati kami. "Welcome to the Philippines." Hindi niya ipinakitang naiinis siya dahil kami ay mga dayuhan. Sa halip, kusa siyang nakipag-usap na nagparamdam sa amin ng init ng pagtanggap. Paglabas namin, isang estudyante ang bumulong, parang do at 2007 nagising ang Pilipinas. Sabi niya, nakakainggit na anumang oras ay matutugunan ang anumang pangangailangan. Sa Amerika, pagdating pa lang ng linggo, maraming tindahan ang sarado. Ngunit dito, kahit madaling araw, lahat ay gumagana. Pabalik sa hotel, muli akong humanga sa kalinisan ng mga kalsada. Wala kang makikitang kahit isang pirasong basura. Nakita ko ang mga tagalinis na nagsisimula ng magwalis ng kalye mula pa madaling araw. Ang buong lungsod ay parang isang organismong may buhay na gumagana ng maayos. Pagdating namin sa lobby ng hotel, gising na rin ang ibang mga estudyante. Nang makita kaming pabalik, tinanong nila kung saan kami galing. Matapos marinig ang aming karanasan sa pagkain ng madaling araw, lahat sila ay nainggit at humiling na isama namin sila sa susunod. Hindi ko pa alam noon na simula pa lang pala iyon. Ang mga tunay na nakakagulat na bagay ay paparating pa lang. 9:00 ng umaga, sinimulan namin ang aming opisyal na itineraryo.
Ang una naming destinasyon ay ang Baywalk sa Roxas Boulevard, na inirekomenda ng staff ng hotel. Sabi nila, doon daw pinakamakikita ang pang-araw-araw na buhay ng mga taga-Maynila. Nagpasya kaming sumakay ng MRT. Para sa mga estudyanteng Amerikano, ang pampublikong transportasyon ay isang banyagang konsepto. Bagamat may subway sa New York, karamihan sa mga estudyante ay sumasakay sa kotse ng kanilang mga magulang o Uber dahil sa pangkalahatang paniniwala na ito ay mapanganib. Pagpasok pa lang namin sa istasyon ng MRT, napasigaw sa paghanga ang mga estudyante dahil sa kalinisan nito. Makintab ang sahig, walang anumang dumi sa mga pader, at malinis ang hangin. Kahit nasa ilalim ng lupa, wala kang maaamoy na kakaiba. Naalala ko ang itsura ng subway station sa New York, madilim, mamasa-masa, at may mga dagang tumatakbo. Ibang-iba talaga rito. Bumaba kami sa platform gamit ang escalator. Sa platform, nakita namin ang mga taong nakapila para sa tren. Maayos silang nakahanay sa dalawang linya na iginuhit sa sahig. Walang nanunulak o sumisingit. Nang makita ko ang electronic display, muli akong nagulat. Eksaktong ipinapakita nito kung ilang minuto at segundo pa bago dumating ang susunod na tren. Isang estudyante ang tumingin sa kanyang relo at kinumpirma na dumating nga ang tren sa eksaktong oras na iyon. Sa New York, hindi mo alam kung kailan darating ang subway. Minsan, maghihintay ka ng 10 minuto. Minsan naman, ay biglang 3 tren ang sunod-sunod na darating. Kaya't hindi naniniwala ang mga taga New York sa timetable ng subway. Ngunit sa Maynila, sinusunod ang oras hanggang sa segundo. Pagbukas ng pinto ng tren, kahanga-hanga ang kilos ng mga tao. Tumabi sila sa magkabilang gilid para padaanin ang mga bababa. Nang makalabas na lahat, saka sila pumasok ng maayos. Walang nagtutulakan o nag-aaway. Sa New York, parang giyera kapag bumukas ang pinto ng subway. Nagkakagulo ang mga bababa at sasakay. Hindi na bago ang sigawan o pisikal na alitan. Ang mga estudyanteng sanay sa ganoong tanawin ay tila natulala sa kaayusan sa MRT ng Maynila. Sa loob ng bagon, malinis din. Walang graffiti sa mga upuan, walang basura sa sahig. Maging ang mga hawakan ay kumikinang. Tamang-tama ang temperatura ng aircon at napaka-komportable. Mahina lang ang ingay, kaya't madaling mag-usap. Isang estudyante ang may nakakagulat na natuklasan, may internet sa loob ng MRT. Maaaring normal ito para sa iba, ngunit sa New York subway, imposible ito dahil nawawala ang signal sa mga tunnel. Agad na nagpadala ng mga litrato ang mga estudyante sa kanilang mga pamilya. Pagbaba namin sa aming destinasyon at pag-akyat sa ground level, bumungad sa amin ang Manila Bay. Muling napahanga ang mga estudyante. Ang lawak ng dagat, ang parke sa gilid, at ang mga skyscraper sa malayo, ang lawak nito ay hindi maihahambing sa Hudson River Park sa New York. Pagpasok sa parke, nakita namin ang pang-araw-araw na buhay ng mga mamamayan. May mga nagja-jogging, nagbibisikleta, at nagro-rollerblade. Kahit araw ng trabaho, maraming tao ang nag-iihersisyo. Ang pinaka nakakamangha ay ang mga pampublikong exercise equipment sa tabi ng dagat. Nang makita ng mga estudyante ang signage na nagsasabing libre itong gamitin ng sinuman, nagulat sila. Sa Amerika, para mag-ehersisyo, kailangan mong mag-gym at magbayad ng membership na madalas ay higit sa 100 kada buwan. Ngunit dito, sinumang mamamayan ay maaaring mag-ehersisyo ng libre. Isang matandang lalaki ang gumagamit ng equipment. Isang estudyante ang lakas loob na lumapit. Kahit hindi sila magkaintindihan sa wika sa pamamagitan ng senyas, tinuruan siya ng matanda kung paano gamitin ang equipment
at sinabing araw-araw siyang nag-iihersisyo doon. Nang makita ito, tumango ang mga estudyante at sinabing naiintindihan na nila kung bakit mukhang malulusog ang mga nakatatanda sa Pilipinas dahil kumpleto ang pasilidad para sa ehersisyo. Naupo kami sa isang bench sa parke para magpahinga. Maraming pamilya ang namamasyal. May amang kasama ang anak na nagbibisikleta. May inang nagtutulak ng stroller. Isang payapang tanawin ng pang-araw-araw na buhay. Kapansin-pansin din ang mga taong namamasyal kasama ang kanilang mga alagang aso. Lahat sila ay may tali at may dalang supot para sa dumi. Nang makita ng mga estudyante ang isang lalaking nililinis ang dumi ng kanyang aso, humanga sila. Sa New York, bagamat may batas na dapat itong gawin, kakaunti ang sumusunod. Pagsapit ng tanghalian, nasaksihan namin ang isang kakaibang tanawin. May mga maliliit na food stall at mga naglalako ng pagkain sa iba't ibang bahagi ng parke. Bumili kami ng mga pagkain tulad ng sorbetes at mais con yelo mula sa mga naglalako at humanap ng puwesto sa damuhan. Habang kumakain, ramdam namin ang banayad na hangin at nakikita ang kumikinang na tubig ng dagat sa ilalim ng sikat ng araw. Sabi ng mga estudyante, ito ang unang beses na naranasan nila ang ganito at walang tigil sila sa pagkuha ng litrato. Pagkatapos kumain, isang mas nakakagulat na bagay ang nangyari. Walang sino man ang nagsabi sa kanila, ngunit kusa nilang pinulot ang kanilang mga basura. Ginawa nila ito dahil nakita nilang ginagawa rin ito ng mga Pilipinong nasa paligid. Habang naghahanap ng basurahan, muli naming tiningnan ang buong parke, tunay ngang walang kahit isang pirasong basura. Sa kabila ng dami ng tao sa isang malaking parke, napakalinis ng lugar. Ang Central Park sa New York, tuwing weekend, ay puno ng basura. Bago kami umalis sa parke, may isang bagay pa ang nakakuha ng aking pansin. Ang public bike rental system. Maayos na nakahanay ang mga bisikleta sa bawat istasyon. Sabi, madali raw itong rentahan gamit ang smartphone. Isang estudyante ang tiningnan ang presyo at nagulat, wala pang 50 piso para sa isang oras. Sa New York, mayroon ding katulad na sistema, ngunit ilang beses na mas mahal, hindi maganda ang kondisyon ng mga bisikleta at malala ang kaso ng pagnanakaw at paninira. Bandang 2:00 ng hapon, umalis kami sa parke. Sinabi ng mga estudyante na hinding-hindi nila malilimutan ang oras na ginugol nila sa tabi ng Manila Bay. Ang kaligtasan, kalinisan, at ang kultura ng paggalang sa isa't isa ang pinaka-nag-iwan ng marka sa kanila. Ang susunod naming destinasyon ay Bonifacio Global City, BGC. Bagamat gustong mag-shopping ng mga estudyante, may isang lugar akong gustong ipakita sa kanila, ang isang malaking bookstore. Pagpasok pa lang namin sa shopping center, muling nanlaki ang mga mata ng mga estudyante. Namangha sila sa napakalaking indoor shopping space. Mataas ang kisame, maliwanag ang mga ilaw, at napakakomportable maglakad-lakad. Nang makarating kami sa fully booked, natulala ang mga estudyante. Ang isang malaking pader ng libro na sumasakop sa ilang palapag, puno ng libu-libong aklat. Hindi ito basta bookstore. Para itong isang obra maestra, ngunit ang totoong gusto kong ipakita sa kanila ay hindi ang gusali, kundi ang mga taong nagbabasa sa loob. Kahit araw ng trabaho, maraming mamamayan ang may hawak na libro, nakaupo sa isang sulok o sa sahig, tahimik na nagbabasa. Kapansin-pansin ang mga kabataang profesional na naka-business attire. Kahit tapos na ang tanghalian, nagbabasa pa rin sila. Isang estudyante ang nagtanong, hindi po ba sila nagtatrabaho? Sumagot ako, siguro, sinisingit lang nila ito. Narinig ito ng mga estudyante at napahanga sila. Ang mga abalang profesional
na pinipiling pumunta sa bookstore sa halip na sa coffee shop tuwing lunch break, isang kulturang mahirap isipin sa Amerika. Ang lunch break ng mga profesional sa Manhattan ay karaniwang pagbili ng salad at pagkain nito sa kanilang desk o pag-inom ng kape habang nag-i-scroll sa telepono. Nanatili kami sa bookstore ng halos 1 oras. Ang mga estudyante ay nagbasa ng mga aklat na interesado sila. May nagbasa ng English version ng isang libro tungkol sa Pilipinas. May nagbuklat ng aklat para matuto ng Filipino. At marami ang humanga sa mga photography book na nagpapakita ng kagandahan ng Pilipinas. Pag alis namin sa bookstore, isang estudyante ang nagsabi, "Parang alam ko na kung bakit mabilis umunlad ang Pilipinas." Sabi niya, dahil may kultura rito ng patuloy na pag-aaral at paghahanap ng kaalaman. Idinagdag pa niya na ang ganitong pagmamahal sa pag-aaral ang tila nagtutulak sa buong bansa. Sumang-ayon din ang ibang estudyante. Naglibot din kami sa mga department store sa BGC. Partikular na nagustuhan ng mga estudyante ang mga beauty product counter, ang mga memo at skincare products ng Pilipinas na gawa sa mga lokal na sangkap ay sikat din sa Amerika. Masayang sinubukan ng mga estudyante ang iba't ibang produkto. Humanga rin kami sa serbisyo ng mga staff. Inirerekomenda nila ang mga produktong angkop sa bawat uri ng balat at detalyadong ipinapaliwanag ang paggamit. Bihira ang ganitong kalidad ng serbisyo sa mga tindahan sa Amerika. Pagsapit ng dapit hapon, lumipat kami sa poblasyon, Makati. Gusto kong ipakita sa kanila ang kultura ng mga kabataang Pilipino. Paglabas pa lang ng sasakyan, bumungad sa amin ang isang masiglang kapaligiran, malakas na musika, tawanan ng mga tao, at makukulay na ilaw. Ang buong lugar ay parang isang pista. Sa isang kalye, may mga street performance. May mga kabataang sumasayaw sa saliw ng OPM, Original Filipino Music. Ang kanilang mga galaw ay sabay-sabay at maihahalintulad sa mga profesional na mananayaw. Pagkatapos ng kanilang performance, pumalakpak ang mga manonood at may ilan pang naghulog ng pera sa kanilang sombrero. Nagbow ang mga performer para magpasalamat, humanga ang mga estudyante at sinabing hindi nila akalain na ganito kataas ang kalidad ng street performance. Medyo sa unahan, may isang creative market na nagaganap. Nagbebenta ang mga batang artist ng kanilang mga sariling gawa, mula sa alahas, mga painting, hanggang sa mga handicraft. Bawat isa ay puno ng pagiging malikhain. Huminto ang mga estudyante sa isang stall na nagbebenta ng mga hikaw na may disenyong hango sa mga tradisyonal na pattern ng Pilipinas, tulad ng mga disenyo ng jeepney. Ipinaliwanag ng may-ari sa Ingles na ito ay pagsasama ng tradisyon at modernong sining. Ilang estudyante ang bumili at masayang sinabi na ito ay magiging isang espesyal na alaala. Sa isa pang stall, may nagbebenta ng calligraphy works na may magagandang salitang Filipino na nakasulat sa baybayin. Humanga ang mga estudyante sa ganda ng mga titik. Isang estudyante pa ang nagpasulat ng kanyang pangalan sa baybayin sa artist. Pumayag naman agad ito. Sabi, nakasabit pa rin daw ngayon sa kanyang kwarto ang gawang sining na iyon. Habang naglilibot sa market, nag-usap-usap ang mga estudyante. Sabi nila, nakakainggit na may espasyo rito para sa mga batang artist na malayang maipahayag ang kanilang sarili. Sa Amerika, bihira ang ganitong pagkakataon. Sa New York, napakalaki ng gastos para sa mga aktibidad na pansining at mahal ang renta, kaya't mahirap para sa mga batang artist na mabuhay. Ngunit sa poblasyon, binibigyan ng entablado ang mga kabataan para ipakita ang kanilang talento. Sabi ng mga estudyante, ito ay patunay na sinusuportahan ng Pilipinas ang kultura at sining. Huminto kami sa isang kakaibang coffee shop.
Naakit kami sa disenyo nito na pinagsamang antigong kasangkapan at modernong ilaw. Pumasok kami sa loob. Mas lalo pang espesyal ang loob ng coffee shop. May mga artwork na nakasabit sa pader at mga bookshelf sa isang tabi. Hindi lang ito lugar para uminom ng kape, kundi isang espasyo para ma-enjoy ang kultura. Sa mga coffee shop sa Amerika, karamihan ay nag-uusap o nag-i-scroll lang sa telepono. Ngunit ang mga kabataang Pilipino ay tila iba. Sumang-ayon ako sa kanya. Mayroong isang sigla na mararamdaman mo mula sa mga kabataang Pilipino, isang pagnanais na may marating, isang uhaw sa paglago. Mababasa mo ito sa kanilang mga mata. Naisip ko, ang ganitong enerhiya ang nagtutulak sa bansang ito. Pagsapit ng gabi, lalong sumigla ang mga kalye. Nagliwanag ang mga neon lights, lumakas ang musika, at nagsilabasan ang mga tao mula sa mga restaurant at bar. Lubos na na-enjoy ng mga estudyante ang ganitong kapaligiran. Para sa hapunan, kumain kami sa isang Filipino restaurant na naghahain ng iba't ibang putahe. Sinabi kasi ng mga estudyante na gusto nilang maranasan ang tunay na lutuing Pilipino. Pagpasok pa lang namin, bumungad ang mabangong amoy ng mga niluluto. Magiliw kaming tinuruan ng staff kung paano umorder. Noong una, medyo nailang ang mga estudyante, ngunit mabilis din silang nasanay. Natutunan nilang kumain ng ulam kasama ang kanin at walang tigil sa pagpuri. Nang magbayad kami, muli kaming nagulat. Para sa 25 na taong busog na busog, ang average na binayaran ng bawat isa ay wala pang 800 piso. Sa Amerika, para makakain ng ganitong klaseng hapunan, kailangan mong maghanda ng hindi bababa sa 50 bawat tao. Napailing ang mga estudyante at sinabing, "Incredible, mas maagang gumising ang mga estudyante para mag-ayos ng kanilang mga gamit dahil sa hapon ay papunta na kami sa airport." Pagkatapos ng almusal, nagpasya kaming pumunta sa Intramuros bilang huling hantungan. Mula sa hotel, pwede itong lakarin. Dahan-dahan silang naglakad, na para bang gusto nilang itatak sa kanilang isipan ang huling imahe ng Maynila. Kinunan nila ng litrato ang bawat sulok ng kalye at pinagmasdan ang mga taong dumadaan. Pagdating sa Intramuros, naroon na ang makasaysayang pader at mga lumang simbahan. Ang mga souvenir shop at mga tindahan ng pagkain ay nakahilera. Unang pinuntahan ng mga babaeng estudyante ang mga souvenir shop. Bumili sila ng mga miniature na jeepney, mga t-shirt na may tatak na I, PH, at mga tuyong mangga na sikat din sa Amerika. Isang estudyante ang bumili ng isang buong bag ng produkto hindi lang para sa sarili niya, kundi bilang regalo para sa kanyang ina. Masaya niyang sinabi, mura na, maganda pa ang kalidad. Bumili kami ng street food. Ang mga estudyanteng unang nakatikim ng turon at fishball ay nagsigawan sa tuwa, lubos na nalunod sa malutong at manamis-namis na lasa. Pumasok kami sa isang souvenir shop na may mga produktong nagbibigay ng modernong dating sa mga tradisyonal na item ng Pilipinas, tulad ng mga postcard na may disenyo ng mga katutubong tela at mga damit na may nakasulat na mga salitang Filipino. Maingat na pumili ang mga estudyante ng mga regalong iuuwi. Binigyan kami ng may-ari ng diskwento at sinabing nagpapasalamat siya sa aming pagbisita sa Pilipinas. Muli, naantig ang mga estudyante sa init ng pagtanggap at sinabing naramdaman nila ang kabutihan ng mga Pilipino. Para sa tanghalian, kumain kami ng adobo at sinigang. Ang restaurant ay puno ng mga turista at may mga larawan at English translation sa menu kaya't madaling umorder. Nang dumating ang pagkain, napahanga ang mga estudyante sa bango. Ang simpleng adobo na may sarsa at kasamang kanin ay mukhang napakasarap. Tinuruan kami ng staff kung paano ito kainin at masayang natuto ang mga estudyante. Pagkatapos kumain, pumunta kami sa San Agustin Church. Ang kadakilaan
ng lumang simbahan ay nagbigay sa kanila ng pakiramdam ng paggalang. Pumasok kami sandali at tahimik na naupo. Dinarama ang kabanalan at kapayapaan ng lugar. Naupo kami sa labas ng simbahan, nagpapahinga at nag-uusap. Binalikan nila ang mga karanasan sa mga nakalipas na araw at lahat sila ay nagsabing higit pa sa inaasahan ang kanilang naranasan. Sabi nila, dati ay wala silang alam tungkol sa Pilipinas, ngunit ngayon, ito na ang paborito nilang bansa. Isang estudyante ang bumulong. Babalik ako dito at sana mas matagal. Tumango ang iba. Lahat sila ay sumang-ayon na napakaikli ng ilang araw na iyon. Hapon, bumalik kami sa hotel, kinuha ang aming mga gamit at sumakay ng bus papuntang airport. Kahit mabibigat ang kanilang mga pinamili, masaya pa rin ang kanilang mga mukha. Sabi nila, ang mga binili nila sa Pilipinas ay magiging mahalagang alaala nang umandar na ang bus. Tumingin sila sa labas ng bintana na para bang gusto nilang itatak ng malalim sa kanilang isipan ang mabilis na dumadaang tanawin ng Maynila. May bumulong, babalik ako. Sigurado, dumating kami sa NAIA, ang parehong lugar na una naming tinapakan ilang araw na ang nakalipas. Ngunit ngayon, ibang-iba na ang pakiramdam ng mga estudyante na wala na ang kuryosidad at napalitan ito ng panghihinayang. Habang nag-aasikaso ng check-in, nagpasalamat kami sa ground staff at sinabing naging masaya ang aming pananatili sa Pilipinas. Ngumiti rin ang staff at sinabing, welcome po kayong bumalik. Salamat din po at nagustuhan ninyo ang Pilipinas. Nang lumipad na ang eroplano, unti-unting lumayo ang lupain ng Pilipinas sa aming bintana. Habang paliit ang mga ilaw, puno ng panghihinayang ang mga estudyante. May kumuha pa ng litrato para maiwan ang huling imahe ng Pilipinas. Kinabukasan na nang makarating kami sa New York. Sinalubong kami ng aming mga magulang. Sabay-sabay na nagkuwento ang mga estudyante tungkol sa kanilang mga karanasan sa Pilipinas. Ang ekspresyon ng mga magulang ay napalitan ng pagkamangha. Pagbalik sa paaralan, isang malaking bagay ang nangyari. Nagsimulang mag-upload ang mga estudyante ng mga litrato at video ng kanilang biyahe sa Pilipinas sa social media. Sabay-sabay na nag-post ang lahat at naging mainit ang pagtanggap. Nagulat ang kanilang mga kaibigan sa Amerika at nag-comment, hindi ko alam na ganito pala kaunlad ang Pilipinas. Mabilis na tumaas ang bilang ng views. Ang pinakasikat ay isang video ng kalye sa gabi. Ang laman nito ay isang babaeng ligtas na naglalakad mag-isa ng 2:00 ng madaling araw, isang bagay na imposible sa Amerika. Lahat ay nagulat. Ang video ay umabot sa mahigit 2 milyong views at pare-pareho ang reaksyon sa mga komento. Marami ang nagtanong, bakit hindi ito magawa ng Amerika? Maraming may halong panunuya ang nag-comment. Sinasabi nating tayo ang pinakamakapangyarihang bansa pero hindi natin kayang tiyakin ang simpleng kaligtasan. Tumaas din ang interes ng mga magulang sa Pilipinas. Nakatanggap ang paaralan ng napakaraming tawag na humihiling na ang susunod na field trip ay sa Pilipinas. Biglang dumami ang mga magulang na gustong ipadala ang kanilang mga anak doon. Inanyayahan din ako ng paaralan na magbigay ng isang espesyal na lecture para ibahagi ang aming karanasan sa Pilipinas sa ibang mga estudyante at guro. Puno ang lecture hall. Lahat ay interesado sa bansang ito. Gusto nilang malaman, ganun ba talaga kaligtas sa Pilipinas? Ano ang lagay ng edukasyon? Magkano ang mga bilihin? Pagkatapos ng lecture, maraming estudyante ang lumapit at sinabing gusto pa nilang malaman ang tungkol sa Pilipinas. May nagsabing nagsimula na siyang manood ng mga teleserye at may nagsabing
gusto niyang mag-aral ng Filipino, hindi nagtagal nagsimulang magplano ang paaralan ng isang exchange program sa Pilipinas. Inaasahang mas marami pang estudyante ang bibisita sa susunod na taon. Ang mga estudyanteng nakapunta na ay nagsimulang magbigay ng payo sa mga nakababatang mag-aaral. Ang simpleng biyaheng iyon ay nagbago ng maraming bagay. Nagbago ang pananaw ng mga estudyante sa mundo. Nagbago ang mga plano ng paaralan at nagsimulang magkaroon ng interes ang mga kabataang Amerikano sa Pilipinas. Hanggang ngayon, may komunikasyon pa rin ako sa mga estudyanteng kasama ko noon. Lahat sila ay hindi makalimot sa kanilang oras sa Pilipinas. Mayroon pa ngang nag-apply sa isang unibersidad sa Pilipinas. Sa loob ng 20 taon, nakapunta na ako sa mahigit 40 na bansa, ngunit ito ang unang pagkakataon na naranasan ko ang ganito. Hindi ko inakala na ang isang maliit na biyahe ay magdudulot ng ganito kalaking epekto. Muli kong naramdaman ang lakas na taglay ng Pilipinas. Ang lugar na iyon ay naging isang bansang hinding-hindi naming lahat malilimutan. Dito nagtatapos ang kwento natin ngayon. Ang kwento ng nakakagulat na field trip ng mga estudyante mula sa isang prestihiyosong paaralan sa New York sa Pilipinas. Ano sa tingin ninyo? Mangyaring mag-iwan ng mensahe ng pagpapalakas ng loob para sa bida ng ating kwento. Kung nagustuhan ninyo ang kuwentong ito, paki-like at subscribe. Salamat sa inyong panonood.